Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong 3 months na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin dito ay pwedeng single na babae, byuda, o ito yung ex-wife o ex-girlfriend. Anong meron? May wish siya na maaaring magkatotoo. Hindi lang isa, kundi marami. Okay? So, dahil may wish siyang magkakatotoo at hindi lang isa, kundi marami, magiging parang feeling victorious siya dito. Siguro, may mga problema siyang maayos. Kaya, ayan. Feeling victorious siya dito. Yung babaeng pinukwento ko. Kasi success din naman to. Yun lang. O feeling powerful siguro. Ewan ko. Pero basta yun yung meaning nito. Okay? Ang bilis ng reading natin. 2 minutes. Kaya, dagdagan natin ng iba pa. Ibang senaryo. So, sa case na to, kasi parehong swords eh. Dito, ang possible edad, mga 40 to 59 years old. Eto, mga teenager to 29 years old. Babae ulit. O pwede rin namang feminine energy kung lalaki. So, paano magiging feminine energy kung lalaki kung introvert siya? So, pwede rin naman sa lalaki to. Kung introvert. Pero again, papalo ulit to ng yung mga sinabi ko dito, katulad lang nito na iba lang ang edad. So, again, single na babae. So, pwede rin sa lalaki kung introvert siya. Byuda. Ay, oo nga, babae. Byuda. Ano pa ba? Yung sinabi ko, single, byuda. O, ito yung ex-wife, ex-husband. Ex-wife. Ulitin ko na single, di ba? Byuda. Ex-wife, ex-girlfriend. So, interchange na lang yung gender. Ha? Kung yung lalaki ay introvert, pwede rin sa kanya to. Kung yung lalaki ay nanonood, kung introvert siya, pwede rin sa kanya to. Pero again, magkaiba lang sila ng edad.
So, sa case naman na to, 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, ano to? 6 of Cups. 5 of Pentacles. 5 of Cups. 5 of Pentacles ang nasabi ko yata. So, 5 of Cups pala to. So, sabihin natin na-disappoint yung bida. Okay? For some reason. Pero may opportunity na paparating. Alamin muna natin itong 5 of Cups. Anong nangyari? Bago tayo mag-lead dito sa opportunity na sinasabi ko. Kasi parang may something na nawala sa kanya. O pwede rin dwelling on the past din eh. Sadness. So, meron tayo ditong 9 of Pentacles. Ace of Swords. Temperance. So, ano yung 5 of Cups natin? So, more like may hinihintay siya dito eh. Or gusto niyang mangyari. At ito'y all about reconciliation. Kaya lang meron tayong self-reliance, self-independence. Pero wait lang. So, magmumukha na tong hard work. Provision of hard work. Kasi, ang dating, either nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kasi naging sad yung tao dun sa 5 of Cups. Kasi communication to eh. May Ace of Swords tayo. Probably, hinihintay niya yung communication. All about reconciliation. Na para bang hindi nangyari. Nasayang yung effort niya dito. Sa reward na kasi ito, magmukhang reward. Itong 9 of Pentacles natin. Parang nag-effort siya. Tapos, hindi niya nakuha yung result na gusto niyang mangyari. So, sabihin natin reconnection or reconciliation. Hindi nangyari nga yun. Kaya nag-disappoint siya. Whether siya yung nag-initiate yung kaninang bidang kinuwento ko. Whether siya yung nag-initiate ng communication tapos hindi siya pinansin, dinedma. Or pwede rin siya yung naghintay. Ang tagal niyang hinintay yung reconnection pero walang nangyari. So, doon papasok yung 9 of Pentacles kasi somehow nag-effort ka pa rin. Naghintay ka eh. Tapos walang nangyari sa hinintay mo. Nasayang yung time, energy, panahon na ginugol sa paghintay, walang nangyari. Kaya lang, hindi malinaw kung anong pinag-awayan nila dito. So, 6 of Cups pala to. Na para bang, kasi may Ace of, ano ba to?
Pentacles. So, sabi ko nga kanina, may opportunity na pwedeng mangyari. O, manifestation. May nabasa rin ako. Pwede rin palang manifestation. Itong Ace of Pentacles. So, more like, madi-disappoint siya sa una. O, pwedeng nangyayari na to sa iba, sa inyo. Kasi kung nangyayari na to, may darating ang opportunity. Okay? So, doon na papasok yung Six of Cups. More like yung opportunity ay all about reconnection. At nandito nga yung Six of Cups. Someone from the past might return or resurface. O pwede rin healing yan, actually. Six of Cups. Kaya lang, ang tanong, ano yung pinaka-sim dito o tema? Friendship ba to? O relationship? Sino yung someone from the past? Ito. What idea dito? Para lang may lead tayo. Kung friendship ba to? O relationship? O crush ba to? Yung crush, papasok na rin yan dun sa relationship. O ex, dun siya papasok sa relationship. Kung friendship, eh, di syempre, walang love involved doon. Tingnan natin kung may idea akong makukuha dito kung sino to. Ano to relationship na to? So, more like crush na ginost yung iba sa inyo o ex-partner to. Anyways, ano pa bang ano natin dito? Maganda naman yung naging ending dahil may reconnection na maaaring mangyari. O reconciliation dahil sa Six of Cups. Kasi nga pwede rin siyang healing. Anyways, hindi ko lang kung saan ako dadaretso. Dito na lang tayo sa bagong deck. Ay, sa clue na lang, 'di ba? Since relationship naman to, pwede nating gamitin tong clue. Okay? Ito yung zodiac sign ng crush. Naman tayo sa crush. Aquarius, Sagittarius, o Gemini. Kung ex-partner. Ito. Taurus, Capricorn, o Aquarius. So, Pisces tayo, di ba? Pisces reading. Ngayon, sabihin natin dito tumama sa inyo yung reading, edi baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung zodiac sign niya. Sagittarius, Cancer, Libra. Ngayon, may isa clue. Isa pang clue. Description na to. Same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Fun colored hair. So, may someone na mahilig sa kakaibang kulay ng buhok. Ito, tulad nito, blue. Ito naman, black. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, may someone na ganito nga. Kakaiba kulay ng buhok. May someone naman na black ang buhok. Ito, maputi. May someone na maputi at may someone na may taling hormonal sa mukha.
Ngayon, dito tayo na pong masasabi nito. Chariot ulit. Pag gantong ulit, magkarugtong yung kwento. Basta may umulit na card, magkarugtong sila. Kahit dito maganda pa rin. Pero dito sa isa, ito magdidikta ng scenario. Wheel of Fortune. Kahit dito, reconnection kasi communication cards to eh. Ito feelings, more like wooing yung card na to, yung term. Wooing card. O sumusuyo. May manunuyo. So may someone na darating. Okay? Sa iba sa inyo, whether physically o kung hindi ganun na in person makikita, edi through call. Ito more like call. All kinds ng communication pero particular sa call kasi bird siya eh. So, tweet, ganun siya, di ba? So, more like bosses, kaya call. At yun nga, manunuyo o magko-confess ng feelings. Kasi may damon tayo dito eh. Na pwedeng may kinalaman sa communication. Moon ay may kinalaman sa romance din. Romance, feelings, emotions. O pwede rin namang sa gabi lahat to mangyayari kasi may moon nga. Pwedeng nighttime. So, makikita in person nighttime o tatawag yung person nighttime. Maraming pwedeng case, actually. So, ano pa ba masasabi ko dito? O siguro, ito na nga yung pagbabalik. Kasi ano to eh, cycle. Ang moon ay may kinalaman sa pag-change. Diba? Nag-iiba-iba siya. Waxing, waning, nakalimutan ko na yung ibang term. So, recycle. Pag-recycle. So, yun na nga yun. Surface, pagbalik. Kaya may success tayo dito. Success at luck. So, depende. Depende kung anong gusto nyo mangyari. Pero ang mahalaga ay magkakausap pa rin dito. Regardless nga kung in person o through call. Magiging somewhat lucky kayo dito. Feeling victorious dahil maayos ng problema. Lalo na kung ano to, mag-ex. Pwede rin naman sa crush na, yun nga, ginost sila. So, pag crush, edi magbabalik yung crush, tapos magkukwento siya anong nangyari, bakit bigla siya nawala. Ngayon, kung ex-partner to, baka mag-confess siya ng kanyang feelings o mag-explain ng mga bagay na hindi niya nasabi before, basta ganun. Anyways, babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako dito ng 3.
Madali naman itong intindihin. Kasi simple English lang ito. Kaya babasahin ko na lang. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole 3 months. Oh, new career. Oh, new career. Teka. Yeah. Your work focus is shifting in a positive, new, and successful direction. Sabi dito, you've got the power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. At ang huli, ayan. And vegetarian, a new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.